Senado, itong si Bryce. Ano ang nagtulak doon kay Bryce para magsalita? As I said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate? Na-insulto yung bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Pampilo Lacson. Naggalit si Senator Marcoleta. Naggalit yung ibang mga senador. Yan nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Ito nga kasing si Garbin ang dahilan ng pagkakakulong netong si Bryce. Ikaw ba naman mga ka-update, pangakuan ka netong si Garbin, etong congressman na to, putak kasi ng putak to yung mahilig makialam mga ka-update. Pinangakuan niya itong si Bryce na hindi ho niya dadalhin sa Blue Ribbon Committee o sa Senado. Sa loob ng mga senador, itong si Bryce sa isang kondisyon. Magsasalita siya. Papangalanan niya lahat ng mga sangkot sa anomalya ng flood control project o yung mga ghost project. Sino pa ba yung mga nangurakot? Ang kinalabasan mga ka-update, nakulong. Nakulong si Mamang Bryce. Diba? Alam nyo po ba, itong si Bryce, nagsugal ho yan sa kasino ng sobrang laking pera na kahit magtrabaho ho tayo sa ating buhay, hindi ho natin kikitain. Depende kung may maganda tayong business, di ba? Pero yan mga update, sinusugal lang ho niya. Sinusugal lang ho niya yung mga pera na hindi naman sa kanya. Galing ho sa nakaw. Ngayon, itong pangangako nga nitong si Garbin, mga ka-update, wala hong kinapuntahan. Dahilan para makulong itong si Bryce. Siyempre mga kapatid, normal naman pong magalit itong si Senator Marcoleta. Diba? Iniimbestigahan ho nila yan sa Blue Ribbon Committee. Tapos makikialam itong mga congressman na hindi na siya ibabalik sa Senado. Diba? Malaking question ho yan Diba? Ito pong si Senator Marcoleta, mga kapatid, pag mag-imbestiga ho yan, malinis. Lahat ho ng pinakasulok-sulukan ng mga tao dyan, makakalkal ho nila. Kaya po, nakita naman natin na bigla ho siyang pinalitan ni Tito Soto. Nagkabutuhan pala sila. Siyempre mga dilawan mga kabit, ano po ba yung expect natin sa kanila? Sa mga bilyar, di ba? Wala ho tayong ni-expect sa mga yan. Nakakagulat lang ho kasi naririnig na rin po kasi yung pangalan ni Mark Villar dito sa mga flood control. Yung parang konti-konti na dadawit siya. Dahilan para mapalitan nga talaga si Senator Marcoleta. Hindi matuloy ang pag-iimbestiga sa flood control project o mga ghost project. Kaya naman, itong ipinangako ni Garbin kay Bryce, mukhang nga. Siyempre mga ka-update, pag nakulong na yan, mukhang malabo na naman maimbestigahan kung sino pa ba ang mga sangkot dito sa ghost project. Sino pa ba yung mga utak? Diba? Kawawa po yung mga taong katulad natin. Yun, naghihintay pa rin ng liwanag. Naghihintay pa rin ng pag-asa kay Kong Dante Marcoleta. Kasi iisa na lamang ho yan. Diba? Minsan na lang ho yung mga taong katulad ni Kong Dante Marcoleta na may totoong malasakit sa kanyang bayan. Diba? Napaka-konting-konting porsyento na lang na maulit ho yung mga ganyang taong may malasakit at pagmamahal sa bayan. Diba? Kaya nga dito, pakinggan ho natin ito si Bitag patungkol nga dito kay Garbin, kay Bryce, kay Senator Marcoleta, kay Tambaluslos, Tito Soto, lahat ho ng anomalya ngayon sa flood control project. Congressman Garbin, pinasalita mo, inudyok mo, din nagsalita. O ngayon, sa imo, naprotektahan mo? Naprotektahan mo ba? Welcome to Pasay City Jail Resort. Ano kaya isama kita sa kanya para mag-enjoy kayong dalawa? Ben Tulfo Fun Filter. Umuugong po ang balita na baka magkaroon daw po ng change of leadership sa Kongreso. Pinasinungalingan po yan agad ng ito ho'y mga kongresista sa loob ng Kongreso, mga kaalyado rin ng sinasabi ho natin kasalukuyang liderato ng Kongreso. Kung sino yung nakasalukuyan, alam naman po natin. Sa loob mismo ng Kongreso, may mga nakakausap din po tayo mga congressman. Kaninang umaga may kausap po ako, sabi niya, Ben, kami sumusunod lamang at medyo nakikinig lang po kami. Hindi naman kami kasama dyan pagdating sa mga desisyon ng ganyan, pero naapektuhan kami. Pero tahimik lang kami, nakabantay lang kami. Ang sinasabi ko, anong dating sa inyo? Kong,
Hindi po to si Congressman Tobing sinasabi ko kasi parang ako na-align na kay Congressman Toby dahil nakakausap natin dito na interview natin. Mali! Wala po tayong kinakampahin kahit sino. Bukas po yung aming studio at yung aming programa sa sino man. Oposisyon, administrasyon, kahit sino kayo. Pwede namin po kayo. Hindi po kami namimili. Kuminsan, pinipili po namin yung topic namin para isalin yan at yan pag-uusapan natin dito. Sa loob mismo ng Kongreso, itong si Congressman Toby Chanco, lantaran at walang pakundangan, inuudyok umano at niyayanig ang Kongreso na magkaroon ng, ito'y sinasabi niya po, pagbabago ng liderato. Listen closely, listen carefully, mga bossing. Why am I saying this? Hindi po nanggaling sa akin ang balita. May mga insider din tayo sa loob ng Kongreso at may mga congressman din tayo, mga kaibigan, marami. Hindi ako namimili. Kasi kung namimili ako, ma-align po tayo. Hindi po pwede tayo mag-align. Tandaan niyo po, nung nakarang eleksyon, naging independente po ako. Wala po akong pinanigan. Nanindigan po ako na gusto ko maging independente. Ngayon, ganito pa rin ako. Ang amo ko ay ang taong bayan at wala akong pinapanigan. Trabaho ko, ilantad ang katotohanan, walang labis, walang kulang. Kung anong aking nakikita, base sa aking mga naanalisa, either you agree or disagree, yan pong trabaho natin. Tingnan nyo, boss, ang kasalukuyang nangyayari sa Kongreso at hindi ko trabahong guluhin sila. Hindi ko trabahong mang-udyok. Wala sa posisyon kong udyokin or being instigator because that's not my role. Hindi po yan. I do not instigate. Hindi ko trabaho mang-udyok. May sarili pong pag-iisip ang mga congressman. May sariling pag-iisip ang mga tao. Ako'y boses lamang. Mensahero, pero nanggagaling ng mensahe ko, tinitingnan ko bago doon sa mga umuugong sa loob mismo. At hindi ko papangalanan. Tingnan niyo maigi, boss. Listen closely and listen carefully. Read my lips. Tatlo lang sila. Independent bloc sa Kongreso. Sino mga ito? Una, si Toby Chanco, Albi Benitez at si Duke Frasco. Tatlo lang sila. Hindi sila oposisyon. Ang tawag sa kanila, independent bloc. Nagkakaliwanagan po tayo. Totoo po yan. Hindi sila hindi sila kabilang doon sa majority. Hindi rin sila sa opposition. May opposition ba sa Kongreso? Meron ba? So, kung walang opposition, itong independent trio, tatlo, independent trio or trio, single-handedly, para silang gumaganap na yung trabaho ng oposisyon, pero sa pangunguna ni Congressman Toby Chanco, kumbaga, sila yung gumaganap na masyadong maingay. Nakakatawag ng pansin sa taong bayan. At ang taong bayan nakatingin lamang. Ano kaya meron dito sa tatlo? Toby, Albi, and then ang pangalan itong si Duke Frasco. Ano kaya meron dito sa tatlo? Bakit ganito kalakas ang loob nitong tatlo? Anong meron sa inyo na wala sa iba? Yan ang magandang katanungan na dapat malaman po ninyo. Pwede naman po sumagot yung tatlo kung kinakailangan yung sumagot. At hindi po namin kayo hinahadlangan, pwede ko yung tumawag ora mismo kung gusto ninyo. Ako po kasi, hindi po ako namimili. Hindi naman siguro kikilos itong tatlong nabanggit po natin sa Kongreso na independent bloc na sila'y kikilos kung walang basbas at patnubay ng kung sino man. Pero pansinin nyo mga boss, pansinin nyo. Well, watch closely.
Hindi po sila nag-name drop. Hindi po sila nag-name drop. Kahapon mga boss, hindi ba sinabi po natin dito? Ang sinabi po ng President Bongbong Marcos, name dropping is not a crime. It becomes a crime kapag nagnanakaw ka na sa kaban ng bayan. Hindi na, it's not a crime. O, kahapon pinalabas po natin. Tama po siya. Okay? Name dropping is not a crime. Pero itong tatlo, hindi pa sila nag-name drop. Ayan, people must have to be more careful. Name dropping is not a crime. What is a crime? That is use, well, you use the name of somebody or somebody else para magnakaw. Ngayon, ito pong tatlo, hindi po silang name drop. Kumikilos po sila sa kanilang pananaw, sa kanilang paninindigan, sa kanilang paniniwala, prinsipyo, or kung may partido man sila. Pero mukhang independent sila, walang partido. Kung independent ka, walang partido, saan ang gagaling ang prinsipyo mo? Dahil dapat prinsipyo yan ang sinasabing partido. Pero kung ang presentasyon ninyo, independente kayo, siguro may prinsipyo. Ang prinsipyo ninyo ay nagsasalita kayo para siguro sa gusto ninyong pagbabago na mangyayari. Wala namang masama roon. Kung maniniwala yung, well, majority. Ang hirap po kasi kapag ang sinasabing tatlo lang ang independente, mahirap po eh. Nasubukan ko po maging independente. Nakita niyo po. Sumirit po tayo sa itaas. Pero pagdating doon sa bandang dulo, hindi ko tuloy maintindihan kung maniniwala o hindi. But anyway, tapos na po yun eh. Anong meron? Anong selling proposition? What are you trying to offer? If the three of you becomes a force, which becomes a, well, independent block, tatlo. Guess nyo mga boss? May nagsabi ng iba, dangerous kasi kapag tatlo na kayo dyan sa Senado. Hindi sila dangerous kasi kung merong tatlo na yan, may tatlong Topak brothers sa Senado. Hindi ako may sabi niya. Sabi nila, sampaling ko kay Topak ha. Alam niyo yung T3? Alam niyo man siguro, hindi ako magbabanggit. Bitag, Erwin, Ben. Ay, Bitag, Erwin, Rafi. Kasi? Well, tatlo. Anong puwersa meron ito? At sinong nasa likod? Ang mga sinasabi po natin dito, hindi tayo nag-uudyok para sabihin, sige, umpisahan ninyong pagbabago sa Kongreso. Pero tingnan niyo po mga boss, ano? May mga nagsasabing ibang mga congressman nakakausap natin. Kaninang umaga lang, tinanong ko, how's everything? Sabi niya, Ben, hindi kami sumasama dyan, pero trabaho lang kami. Oh, very good. Hindi naman nakakaabot sa amin yan kasi ano ba naman ang bilang namin kung kayo bibilangin. Sabi ko, hindi ba? Pero, trabaho lang kami. Pero nakikita ko sa iba, medyo nag-aantay lang yung iba low moral. Kanya-kanyang feelings yan. Different feelings sa loob ng Kongreso. Naapektuhan daw din sila. Ba't sila naapektuhan? Kasi yung pong nagaganap hindi po maganda. Kaya lang, nag-umpisa sa Senado, nagkaroon ng pagbabago ng liderato, nagkaroon ng change of leadership dahil nasangkot na nadawit. Umano ang pangalan ng Senate President doon sa, again, inuulit ko lang to, ano? Dahil nasangkot ang kanyang pangalan doon sa isang kontratistang sangkot sa sinasabing flood control na nagkaroon ng contribution or donation sa kanyang campaign fund. Ito ho'y donasyon noong 2022 election na 30 million pesos. Kung kaya't, ayun po mga mga senador, kumilos. Anong ginawa? Nakita nyo? Nagkaroon pagbabago. Hindi kaya ganitong isip ni Congressman Toby. Pero wala akong narinig doon kay Pasco. Wala akong narinig doon kay Albe Benitez. But si Toby lang. Well, si Toby Chanco nga pala, mga boss, kung titingnan po natin, vocal po siya. Anong meron kay Congressman Toby Chanco na masyado siyang vocal sa ginagawa niya, sinasabi niya? Kung titingnan po natin, mga malapit din po yan sa Pangulo. Well, kung titingnan po natin, simple lang, ano? Pero sa atin dito, at this point in time, kami po'y nagsasabi sa inyo, kung kayo'y nag-aasam-asam na magkakaroon ng pagbabago dyan sa sinasabing Kongreso, mismo ang magdedesisyon, mga congressman. Sila kasi magbobotohan.
Pero kung wala kang bilang at hindi sapat ang bilang mo, paano magkakaroon ng pagbabago dyan? Alam naman po natin, kung minsan may mga bagay, hindi lahat, you can't make everybody happy. Lahat may kanya-kanyang pananaw. Depende kung anong pananaw nila, good or bad, depende. Nagkaroon po ng confusion kahapon. Nagkaroon ng pagtatalo ho si Senator Marcoleta at saka si Tito Soto doon sa naganap na kung saan pagpapahiram or inalaw because of, sabihin na ho natin, na maimbitahan itong si Bryce ng mga congressman was still under legal custody ng Senado. But if you look at that, during the time na si Senator Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee, teka muna, nasa legal custody, etong si Bryce. Sino si Bryce? Eto po, ano? Kasi itong si Bryce, nang siya'y naimbitahan sa Senado, wala siyang sinasabi na may sangkot na mga senador. Kaya nga, nagbiro si Senator Marcoleta kay tinanong ni Senator Jinggoy, sino mga senador na nasasangkot? Di palangalanan mo. And so far, wala. Kaya ang sagot naman ni, patawa lang yun kay Senator Marcoleta, ang sinabi, wala. Sabi ni Senator Marcoleta kay Jinggoy, well, you're safe. At medyo hindi maganda ang dating kay Jinggoy. But you know what? Sino ba si Bryce? At meron kay Bryce? Saan ngayon si Bryce? Naghihimas na siya na matatabang rehas sa Pasay City Jail. Pero bago po yan, ngayon, nagkakaroon na po tayo ng pinahiram po siya bilang isang witness sa Senado at napunta sa Kongreso. Gusto niyo uling marinig kung ano sinasabi ni Bryce? Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Yun po si Bryce. Si Bryce po ay talagang inimbitahan po siya ng Senate at nasa kustodiya po siya ng Senado sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Sa anumang kadahilanan, nagkaroon ng change of leadership, naimbitahan siya out of parliamentary courtesy. Parliamentary courtesy. Naimbitahan po siya, inalaw po pag-iimbita sa kanya sa Kongreso. Ang pagdating sa Kongreso, yan po nangyari. Ang hindi maganda rito, bakit nung siya'y nasa Senado, wala siyang sinasabi. Pero nung siya'y nasa Kongreso, eto ang kanyang sinabi. Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate? May mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam, magiging kapalarang ko. Pag binalik nyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance nyo bago ako Napansin nyo? Mga bagay na hindi niya nasabi sa Senado, sinabi niya sa Kongreso. Yan pong ikinagalit ng ibang mga senador. At buong Senate sa nangyari. Ayaw po natin magkaroon ng brewing war between the Senate and Congress dahil lamang dito po sa mga tao. Kasi magiging mahabang storya po rito eh. Nagkaroon po ng pagtatalo kahapon ang mga senador.
Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat mo, ibabalik natin immediately. Pupunod tayo mga kailangan sa kanila. Para sa your concern, kung ano yun. Pero hindi natin siguro kukunin ang motion sa kanila. Hindi natin They're having an argument. Sa nangyari po, naging epekto po ng ito'y kanilang pagtatalo dahil po yung ginawa ni Bryce na parang nabalahura ang pangalan ng Senado na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng Senado kasi hindi sila magsasalita na parang ang dating, wag mo akong, sabi ni Bryce, wag niyo po akong ibalik sa Senado kasi malalaking tao ang aking yung makakabangga. Hindi kaya na udyok itong si Bryce kung ano nga yung pinagsasabi kasi una, parang ano man ang tulak sa kanya? Ba't nagbanggit siya ng mga pangalan na dalawang senador na pinahiram ka lang doon pero bakit napunta ang investigasyon ng Senado, ng Kongreso na parang lumalabas yung mga bagay na hindi dapat i-reserve mo doon kasi masisira yung imahe ng Senado, particular ang Blue Ribbon Committee, whether Blue Ribbon Committee ni Marcoleta man yan or Yan nga ho yung dahilan kaya nagkagulo-gulo dyan sa Blue Ribbon Committee kasi mga update, nagdadaldal nga itong si Bryce nang wala naman talagang ebidensya. Nagsasalita ito si Pampilo Lacson na may CCTV. Nasaan ho? Ipakita nyo si Mr. Estrada, si Mr. Jinggoy ang tumanggap ng pera. Kung po si mahirap mga update, aligasyon yung mga putak ng putak tapos wala pang pinapakita. Diba? last time that he was the chairman or sa bagong Blue Ribbon Committee chairmanship ni Ping Lacson. It's no longer kung sinong who, but the image. Yung sinasabing interparliamentary courtesy and respect. Parehong mga institusyon po yan. Anong nagtulak kay Bryce na magbanggit ng pangalan dalawang senador? Sa Kongreso mismo na hindi niya binanggit doon sa Senate Blue Ribbon Committee at ayaw niya pang bumalik sa Senado. Tandaan niyo po, listen carefully. Under legal custody ng Senado si Bryce na out of parliamentary courtesy at bilang paggalang na rin sa kapwang institusyon na tulad ng Kongreso, inalaw ni Tito Soto, yung bagong Senate President. Doon po nagkaroon kasi si Bryce, yung nagsalita, abay, nabalahura ang imahe ng Senate Blue Ribbon Committee, whether Senate Blue Ribbon Committee ng dating chairman si Marcoleta or Senate Blue Ribbon Committee nitong bagong si Pampilo Lacson dahil sabi niya ayaw ko nang bumalik sa Senado. Sino ang nag-udyok? Sino nag-udyok kay Bryce na parang magsalita na ginamit pa ang Kongreso na forum para magturot magsalita? Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate? May mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam magiging kapalarang ko. Pag pinalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Magsalita ka muna. I can assure you this committee. Naku, Diyos Mariosep, sigurado ka ba, Congressman Garbin? Sigurado ka sa sinasabi mo? Ikinabuisit yan ng buong Senado, ha? Ikinabuisit yan ng buong Senado. Ang mga senador, binoto po yan, Republic of the Philippines, buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko sinasabi kayo sa Kongreso, hindi mahalaga, kasi binoto rin kayo ng tao doon sa mga distrito ninyo.
Baka magalit na kayo dyan. Pero pag binalahuran at medyo kapwa ninyo mga mambabatas, give due courtesy and respect. Sino ba nag-iimbestiga? Do not try to preempt the investigation na gagawin ng sinasabing Senado at gusto nyong sabihin, pagdating sa mga kaso ng Senador, kami mag-iimbestiga. At sasabihin naman dito, pagdating sa kaso ng mga congressman, Senado mag-iimbestiga. Stop! Ano ang nagtulak doon kay Bryce para magsalita? Alam niyo bakit? Kasi ayaw niya daw bumalik. Doon na insulto yung bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Pampilo Lacson. Naggalit si Senator Marcoleta. Naggalit yung ibang mga senador. Kaya medyo nahirapan si Tito Soto, Senator Tito Soto, magpaliwanag doon sa kanyang mga kabaro na senador na bakit mo pinahiram nasa legal custody ng Senado itong si Bryce. Kaya sa nangyari, sige parang ganun, o kung ganun na lang, we assure you, give you protection. Ito po ngayon, welcome to Pasay City Jail Resort. Panoorin. Hindi naman parang parusa. Doon siya ilalagay muna, hindi na sa, PNP custody. Doon sa Pasay City Jail, malapit sa Senado. Pangalawa, doon para neutral. Kasi baka sabihin ng doon. Ngayon, kumusta ka na? Good morning, Congressman Garbin. Pinasalita mo, inudyok mo, nagsalita. Ngayon, say mo. Naprotektahan mo? Naprotektahan mo ba? Ano kaya isama kita sa kanya? Para mag-enjoy kayong dalawa. Pabiro lang yung sinasabi ko, pero may kasamang pangungutya. Sarcasm yung ginagawa ko. Kasi hindi tama. Kung talagang gagamitin natin yung respeto sa bawat sinasabing institusyon, Congress and the Senate, you need to have mutual respect and pag sinasabing mutual respect to the institution that we are representing. Hindi po pwedeng, kaya nga may sinasabing interparliamentary courtesy. Pinahiram umano ni Senator Tito Soto, yung bagong Senate President ng Senado, etong si Bryce, sa kahilingan ng liderato ng Kongreso. Okay? Itong si Bryce. Nung napunta sa Kongreso, ayan, may nagsasabi kasi sa amin na ayokong paniwalaan, binulungan daw, sige magsalita ka, ganitong ganyan. Kasi syempre, nasa kustodiya siya ng Kongreso. Doon nagsalita at sinarapan naman tong si Bryce. Kala niya siguro mapoprotektahan niya. Magsalita ka muna. Sabihin mo totoo. At baby, we can assure you, we give you protection na ang protection namin bibigay sa iyo, nasa loob ka ng Pasay City Jail. Yun bang ibig mong sabihin, Brian? Congressman Garbin, dapat sinabi mo, we can assure you that we can protect you, may bulletproof vest ka pa, sa loob ka ng Pasay City Jail. Maraming pomada at tayo'y magyugyugan. Magyugyugan ngayon dyan sa Pasay. Ikaw naman, Raulo. Pag sinasabi, nakaharap sa'yo, about face! Talikod. Nagbaba po ng memorandum si DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang ahensya. Alam niyo po ba kung anong kanyang binaba na ito'y memorandum? Ang kanyang utos, huwag daw po muna mag-uniforme, magsuot ng uniforme ng DPWH
ang mga opisyal at empleyado ng kawani ng DPWH, Department of Public Works and Highways, wag daw po muna magsuot ng uniforme. Ang mga opisyal at mga empleyado, may patch po yan, makikita ninyo rito. Dahil sa matinding galit daw po ng publiko sa flood control. Kalalabas lang po to. Pero dapat din daw silang pumasok ng presentable. Wag naman yun, akala mo pupunta kayo sa beach. Tapos ang inyong mga poruntong, yung garter ng inyong poruntong, parang bacon na halos nahuhulog na. Dagdagan pa natin yung inyong mga brief. Mayayaman naman kayo, pero mukhang malutong na. Parang bacon, pinaritong bacon. Tatatawa si Raul, ha? Pero dapat din daw talagang pumasok kayo ng presentable, bagamat wag naintindihan daw ni Secretary Vince na okay lang pumasok ng wag mag-uniforme kasi medyo mainit ngayon ang taong bayan. Marami raw kasing galit sa DPWH, hindi po natin masisisi, baka mapag-initan po sila. May karapatan po kayo magalit, may karapatan po kayong sabihin yung galit sa nakikita po ninyong mga kaganapan, lalo-lalo na dito sa mga, sa bansa po natin. Pero wag po tayo gumamit ng dahas. Lalo-lalo, saktan po natin yung mga taga-DPWH. Although, alam niyo naman kasi, hindi namin kayo mapipigilan. Pero bawal po yan. Against the law. Pag nananakit po kayo ng kapwa. Kasi may batas po tayo. Gumagana pa rin po yung ating gobyerno at mga batas po natin. Bagamat meron dyan ilan mangilan, hindi pa po sapat yan na sa dami po ng ating populasyon na nasa ilang daang milyon na tayo, 120 million na atang population natin. At mangilan-ngilan lang dyan. Siguro may mga 1 milyon mga masasamang itlog na dapat kinukuha na ni Lord. Pero nandyan pa rin. Pero hindi sila makukuha kasi ang mundong ito talagang ginawa, may masama at may matitino. Di ba? May maitim at maitim na may maputing tupa at maitim na tupa. Wala namang maitim na tupa eh. Kambing yun. Kambing may sungay eh.